Yo guys, kamusta kayo dyan? Bakasyon na kami. Meron kaming 2 weeks na bakasyon sa work. So, last day nung Friday. And Christmas vacation na. 2 weeks, pati yung mga bata. Ano ba? Anong plano? Ayun, kanina, namili na kami ng konting mga pangregalo, tsaka panghanda sa Pasko. Konti lang kasi sabi ko madami na madami pa kami pagkain dito sa fridge na hindi pa namin na matagal na. Sabi ko yun na lang muna lutuin namin para lumawag yung fridge. And then yun, baka magluto uli ako ng molo kasi pupunta kami sa tito at saka sa tita ko kaming magpipinsan. So yun, ayun yung plano basically para sa Pasko. Pero yung Christmas Eve dito kami sa bahay. Wala lang, nakakatawa kasi yun nga, nakapamili na kami ng mga panregalo doon sa mga taong bibigyan namin. Yun, pero kami sa sarili namin wala kaming wala kami pang papamili. Tsaka parang wala kaming naiisip na regalo para sa sarili namin. Yung mga bata meron yan syempre, pero kami ni Mrs. parang parang wala kaming maisip na idea. Siguro yun, damit or hindi, baka punta kami ng IKEA. Bibili yata kami ng duvet tsaka duvet cover para dun sa kwarto namin. Kasi lang kami, puro blanket lang gamit namin. Hindi kami nagdo-duvet. Binili ko yung panganay ko, si Miguel, ng yung isang set, duvet cover, duvet, tapos yung meron ng pillow shams sa IKEA din. Maganda. Binili ko siya ng bago niyang kutsyon. Ang sarap ng kutsyon niya Mantalang niya sa amin medyo mahal yung pagkakabili ko doon. Hindi, sa bagay, okay din naman. Komportable din naman. Siguro lang, nanibago lang. Yun. Yung kay Miguel, nabili ko lang yun sa Amazon. Mura lang Naka-sale. So yung binili ko na. Kasi yung kanyang dati manipis. Pagka nahihiga ako ramdam ko yung slats nung higaan sa likod. Mutiwan ako, nakakatsaga. Naawa naman ako, syempre. Kailangan bigyan ko ng komportable higaan yung anak ko, syempre. Diba? Pero hindi naman siya nagko-complain. Masarap daw tulog niya. Pero itong nagustuhan din naman niya yung binili namin. So yun. Yun nga, wala kaming regalo sa sarili namin. Yun lang. Yung duvet cover. Parang parang wala naman akong naiisip na kailangan namin Kailangan yung needs, hindi yung wants. Sa wants siguro wala din pagdating sa damit, gadget, wala. Actually nag-iisip sana ako bumili ng laptop kasi nga parang gusto kong maging consistent nga, diba, paggagawa ng content. Feeling ko makakatulong yung laptop. Sabi ko, naisip ko, iba nga cellphone lang ang gamit pero ayos na ayos makakagawa sila ng ayos na content. Ang kailangan lang talaga consistency. Itong cellphone ko lang to Google Pixel 7, lumang model na nga. Tapos ayun, yan, ito yung ginagamit ko ngayon. Nag-iisip pa nga akong bumili ng ng GoPro. Sabi ko, bakit pa ako bibili, pwede naman sa cellphone. So yun, parang walang drive as long as kumbaga as long as meron pang
existing alternative dun sa gusto ko sanang ma-acquire. Yun na muna yung gagamitin ko. Siguro baka maisipan kong bumili once makaipon o ano, kasi wala naman to sa budget pag bibili ako ng yung mga camera or iba pang gadget pang pagpa-vlog. Hindi naman tayo hindi pala, wala pa, nagsisimula pa lang ulit tayo hindi pa nga natin alam kung magiging consistent so yun. Ano ba, ayun, nakapagpadala na ng konti sa magulang, kay mama at kay nanay, yun, para sa pampasko nila. Sana alam ko mahal ang bilihin na din dyan sa Pilipinas sana sapat na yung naibigay namin para sa kanila. Tsaka may sabi ko mabigyan yung mga ko dun, mga pinsan ko dun, mga pamangkin ko sa pinsan. So yun, yan pa ba, yun lang. Plano ko sa Pasko, yun nga, dito kami, tapos Christmas Day sa may Boxing Day dito, yung December 26. Yun, Boxing Day dito, may mga magagandang deals sa mga department store, sa mall. Yan, kung may mga plano kang bili na gadget or kung ano man, pag Boxing Day, minsan nakakamura ka. Para doon sa mga taga dito sa Canada, alam na alam yan. Pagka gusto mong palitan ng mas malaki yung TV mo na 55 inches, palitan mo ng 98. Ayun, yun, pagka Boxing Day, pwede ka makabili, baka makakuha ka magandang deal. Tapos ano pa ba yun, pagka magpapalit ka ng cellphone, nalulumaan ka na sa cellphone mo, ayun, pwede ka magpalit, nakakakuha ka ng magandang deal. So yun, tawag ko dyan sa mga ganyang mga promo, natutunan ko lang din to sa tita ko. Ang tawag dyan mga panguhan ng pera. Panguhan ng pera yung mga ganyang promo, kasi matitempt ka talagang bumili pagka hindi ka matibay sa temptation. Matitempt ka talagang bumili ng bagay na hindi mo naman talaga kailangan, or magagamit mo lang ng panandalian, din sawa ka na. Usually ganun. Katulad ng bumili ako ng, pero hindi yata Boxing Day yun kasi yung anak ko, si Miguel, yung panganay ko, binili ko ng Switch. Isang game lang talaga. Isang game lang yung nilaro niya doon, yung Super Mario Smash Brawl. Yun lang yung nilaro niya. Tapos nung nanawa na, kahit ako doon, nakatambak na lang sa kwarto niya. Sabi ko, hindi mo na gagamitin, bebenta ko na. Ito yung time na nagbabayad sell pa ako. So yun, nabawi ko lang yung ginastos ko dun sa gadget. So yun, ewan ko, baka namana pa sa akin ni Miguel, hindi din mahilig sa akong mga material. Dati nung high school, parang mahilig din ako sa kasi syempre kabataan mo yun prime na prime yung pormahan doon, di ba? Elementary, minsan yun, nakakaramdam tayo na parang gusto ko ng ganito kasi pang social. Mga tanda ko nun, yung mga Mosimoges, Gerbo, nga yun, yung sa Hush Puppies na sapatos, tsaka yung nalimutan ko, may ano ba yun, nalimutan ko na, tinaman ako. Ayun, yung mga tipong Hush Puppies, kasi noon napos ko yung high school pagandahan na pagka naisip ko na naman, grabe, parang pressured ako ng siguro hindi lang naman ako yung nakaranas nun na pressured ka na bumili ng mga medyo may tatak
kahit na ano, wala naman kayong pera, di ba? Wala naman kaming pera nun eh. Mahirap lang talaga kami. Tatay ko bankero, magsasaka, nanay ko housewife. Minsan ano ba, nagtrabaho din yun sa paggawaan ng singalingan eh. Ayun, yun, ang tumo. Ayan shout out sa tito ko, kay daddy, tsaka kay tito Inding, kay tita Betty. Kung hindi sa kanila, wala ako dito. Ayun lang, utang na loob ko din talaga to sa kanila, tong buhay na meron ako ngayon. Malaking part yung tito-tita ko na dahilan kung ba't ako nakarating dito. Siyempre, hindi ko na i-discount yung effort ng mga magulang ko dahil talaga namang ginapon din nila ako eh. Talagang tatay ko. Pag naalala ko talaga iyak-iyak pa ako. Yung tatay ko talaga, ayun, talagang wala akong masasabi. May pagkalasenggo nga lang yun, pero sa lahat na nakakilala sa tatay ko, yung mga tunay, alam ang ugali ng tatay ko. Napakasipag niya, napakabait niya. Proud na proud ako dyan. Wala akong masabi. Nanay ko din, ganun din. Proud na proud din ako sa nanay. Taguyod kaming magkapatid. Ang kuya ko. Shout out talaga sa mga tito-tita ko. At saka sa mga pinsan ko na talagang mababait din naman. Talagang nakakamiss na nga yung pinsan ko eh. Si Rap, si Yonyon, si Ate Richelle, si Ona, andito naman eh. Baldo. Ewan ko lang kung mapapanood mo to. Sana mag-ayos ka. At ayun. Anyway, huwag na yan. Huwag na tayo pumunta doon. Yun. Thankful ako kasi kahit na ganito kami, magkakasama kami. Actually, yung buhay na meron ako ngayon, hindi ko na-imagine to eh. Kung kukumpara ko sa buhay ko noon ay di hamak na mas maginhawa kami ngayon. Nakaranas ako ng ginhawa dito sa Canada. At thankful ako, kasama ko yung pamilya ko dito na hindi kami mayaman, hindi kami mapera, ano lang kami, sapat lang yung pamumuhay namin dito. At thankful ako na nararanasan ng mga anak ko yung mga hindi ko naranasan noon. Yung yun, kumbaga pag may gusto sila, hindi naman lahat, pag may gusto sila kasi simple lang din yung mga anak ko eh. Sabi ko nga, parang nagmana pa sa amin, paano lang yun sila, dalarama. At least pagka nagturo na ibibigay namin, basta reasonable. Tsaka lagi kong pinapaintindi sa kanila yung value ng pera na kumbaga matuto sila magtipid, bilhin lang yung kailangan, tsaka basta kailangan mag-iipon sila. Yun yung sinasabi ko lagi sa mga anak ko, para yung mga gusto nilang bilhin, yung gusto nilang gawin, magawa nila. Kasi sabi ko nga sa kanila, reality, ganito talaga ang buhay. Kailangan mo ng pera para magawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Yun talaga yung reality eh. Sad to say. Pero sinasabi sa kanila, ang buhay ay hindi lang about pera.
life is more than money. Maraming bagay kaming ginagawa na hindi naman kailangan ng pera, or kung gumastos man kami hindi naman ganun kalaki, pero nag-enjoy kami. Siyempre may mga pangarap din tayo na ayun nga, sabi ko, gusto kong kami ni Mrs. makapag-retire ng maaga, para magawa namin yung mga bagay na gusto namin gawin, na hindi kami tali sa trabaho, hindi kami nakadepende sa holiday leave makukuha namin sa work. Kumbaga anytime na may budget at may time kami, pwede namin gawin yung naiisip namin gawin. Ganun din yung mga, kasi yung mga bata nag-aaral pa, so basically didepende pa rin kami sa sa schedule ng mga bata, kung ano yung mga bagay na pwede namin magawa ng sabay-sabay na hindi mai-interrupt yung pag-aaral nila. Yun na, maging pangarap ko maging financially independent kami between the age of 47 to 50. Nang sa ganon, meron kaming option kung gusto pa namin magpatuloy magtrabaho, o pwede na kami mag-retire, or pwede isa sa amin mag-retire na para ma-enjoy lang yung buhay. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, simple lang kami dito. Simple lang. Ito lang bahay namin, maliit lang to. Ayan, kusina, ito salas na to, peraso lang yung salas namin yan. Ayan na yun. Tapos meron akong 3 kwarto dun. Ayun, dun, 3 kwarto, tsaka 2 washroom. Hindi siya malaki, sakto lang para sa amin. Tapos yun na. Nangangarap pa ba ako ng mas magandang buhay para sa amin? Of course, hindi naman masamang mangarap pero ayoko din naman yung i-pressure yung sarili ko. Let's say mag-double job ako, ayoko naman siyang gawin. Or maging entrepreneur ako, ayoko din naman siyang gawin. Kasi no matter what, yung pagiging entrepreneur, kakain at kakain niya ng oras mo, kakain at kakain niya ng effort. It can make or break a relationship. Parang na-try ko na siya, kung yung time ako na nagba-buy and sell, hindi naman siya masama actually. Maganda nga nasa sayo lang. Kung gusto mong kumita, you have to hustle. You have to know what you're doing. Ano yung bibilin mo, ano yung in demand sa based sa season, katulad ngayon winter. You should know all the things na pwedeng maging mabenta. Marami na gumagawa niyan dito. Tinuruan lang din ako ng kaibigan ko, ng kumpare ko. Shoutout sa'yo, Richard. Thank you. Kaya ka bless na bless kasi talagang yung pagtulong mo, talagang saludo ko sa'yo pare. Saludo ko sa'yo. Kaya bless ka. Ayun na. Kaya ako, ang target ko is makikita kong vehicle. Hindi dahil sa tamad ako. Ayoko lang nung nakakain yung oras ko ng iba pang bagay. Ito kasi, itong pagkagawa ng content, nandito lang sa bahay kakain din ko ng oras, pero kumbaga optional. Kung gusto kong gumawa, gagawa ko. Kung hindi ko feel gumawa at wala akong may impart sa inyo, hindi ako gagawa. Pero yun na, I want my time na hindi ako talisa kung anong sa trabaho or sa
negosyo. Ang gusto ko passive income, kaya meron akong yung una kong bahay. Imbis na ibenta ko yun, kinip ko siya at pinarentahan ko na lang kasi at least meron kami extra income kahit konti, and napipay down yung mortgage ko. So yun, isa yun sa passive income na meron kami. And then itong basement nga ng bahay, meron akong 2 bedrooms and 2 washrooms, tapos may sarili din siyang kitchen sa baba. That's the reason why na binili ko to. Aside from mas malapit ako sa trabaho, pwede ko pa siyang parentahan sa baba. Tsaka katabi ko lang yung school para dun sa mga anak ko. Itong lugar namin napapalibutan kami ng school, so very ideal sa akin, sa aming mag-asawa. And then yung trabaho ni Mrs. 10 minutes drive lang din. Yung akin 5 minutes. So yun, very ideal para sa amin. Swak na swak. Kahit nabili ko siya ng at the peak of the market. Ang pagkaamali ko nga lang pala doon is nung binili ko to, ang baba ng interest rate na nakuha ko. Wala pang 1%, 0.99. And then nung panahon yun ng pandemic, nung medyo nag-a-at-ease na yung pandemic, biglang taas ng interest rate. Sunod-sunod, hindi ko na mali yung desisyon ko. Sana yung una pa lang nataas, na i-lock in ko na agad ng 2%, parang 2.16% yata yung offer sa akin nun. Akala ko kasi hindi siya magtutuloy-tuloy hanggang sa hindi ko na pagka kasi nilakin mo, ang mailalak ng rate mataas. So parang ako, buti nga ngayon bumababa na. Tsaka nga yung renta sa basement, at least na offset yung namin expenses dito sa bahay. So yun, yung isa pang passive income na meron ako, yun nga gusto ko sanang gawin, kaso gusto ko ma-present ng maayos. Tsaka nagdedebate ako kung sa isip ko kung okay bang i-share yung yun nga, kasi hindi lahat ng tao ma-appreciate nun. Maraming pwedeng maging reaction, or baka sabihin ay mapera kami, tapos pagka yung hiram hindi namin pahiram. Kasi nga pasensya na ha, kasi yung pera na iniipon namin, na ini-invest namin, hindi namin basta pwedeng i-pull out yun para maipahiram. Kasi nga may plano kami, kami mag-asawa, may plano para sa pamilya namin. Pag wala sa budget kasi ang hirap as much as possible gusto namin tumulong pag lang talaga meron kami extra, kasi ang priority nga namin yung pamilya namin. Sana huwag niyong masamain. Gusto ko kasi ma-secure muna yung sarili namin bago kami tumulong. Ito, bahay na to hindi pa bayad. Yung rental ko hindi pa bayad yun, meron pa rin akong balance doon. So marami pa rin kaming responsibilities kasi dito and ang iniisip ko, anything can happen. Pwedeng mawalan si Mrs. ng work, pwede ako mawalan ng work, di ba? Or masaktan ako sa work, di ako makapagtrabaho ng maayos, bababa yung income namin. So kailangan ma-secure ko muna yung kumbaga meron kami fallback. If anything happens, hindi kami mahihirapan, lalo na yung mga anak ko, hindi sila magsasuffer. Yun lang naman yung sa akin. So yun, yun, ganun ang buhay ko, ganun ang buhay
namin dito, ganun yung way of thinking ko. Ah, Gayon, yun ako. And sa mga hindi pa nakakilala sa akin, basta subaybayan nyo lang itong channel ko kung interesado kayo, kung nakaka-relate kayo. Pwede kayo mag-comment, subscribe din kung gusto nyo, and you find this content relatable, tsaka hopefully makapag-impart ako ng value. Yun, pero yung isa pang strategy ko na passive income, for sure i-share ko yan, pero ayusin ko muna, tsaka ko muna sa isip ko na okay, kumaga wala nang sasagabal sa isip ko kung gagawin ko siya or hindi, parang ganon. Bukal sa puso ko na i-share yung yung kasi parang na namin yun eh, medyo private na talaga yun, pero dahil gusto ko lang din mag-share at baka may maka-pick up ng strategy namin, sana makatulong din sa inyo. Sa amin kasi personally, malaking bagay, maganda yung progress, and yun nga, hopefully ang target ko between the age of 47 to 50, magkaroon kami ng option na mag-retire ni Mrs. or isa sa amin mag-retire rin, yung isa magtatrabaho pa rin. So yun lang, maraming salamat kung tumagal kayo dito. Maraming salamat, at sana safe kayong lahat dyan sa Pilipinas, dito sa Canada, mga babayan ko. Maraming salamat sa inyo.